Sa previous episode, bigla ang inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang kaiju ang isang lungsod, agad na dumating ang defense force para maligpit ang halimaw na ito nang di na magdulot pa ng malalang pagkasira. Matagumpay nilang napatay ito at matapos ang labanan ay agad na nilinis ng mga tagalinis ang dambuhalang nilalang na ito. Isa sa mga tagalinis ay ang ating bida na may pangalang Kafka at matagal na niyang pangarap na maging kasapi sa defense force, kaso lang ay malas siya pagdating sa pag-apply dito. Isang araw ay inatake ulit sila ng halimaw at muntikan pang mamatay si Kafka sa pangyayari, pero sa kabutihang palad ay naligtas sila ng defense force at agad silang sinugod sa ospital kaso lang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari kay Kafka na kung saan, biglaan na lang pumasok sa bibig niya ang isang halimaw at ito'y gumawa sa kanya bilang isang halimaw na kaiju. At sa pagpapatuloy ng ating recap, isang pagbabalik tanaw ang nagpapakita na si Mina ay tinukso si Kafka dahil sinabi niyang mananatili siya sa tabi niya kapag siya'y natatakot. Labis na napapahiya si Kafka kaya sinabi niya na huwag sabihin kanino man ang kanyang sinabi. Lubos naman na nagpapasalamat si Mina kaya pinasalamatan niya si Kafka at sumang-ayon na walang dapat ikatakot basta't magkasama sila at pabalik sa kasalukuyan. Tinipon ni Mina ang kanyang division at naghahanda silang pumunta sa ospital para patayin ang kaiju na lumitaw doon. Isang alarma ang nag-ingay sa buong lungsod na naguutos sa mga tao na magtago mula sa kaiju. Sa ospital ay nagpanik ang mga lalaki habang ang matanda ay labis na natatakot kay Kafka at iniisip ni Ichikawa na maaaring maging malinaw ang pagkakamali kung ngumiti lang si Kafka. Ngunit nakakatakot ang ngiti ni Kafka at hindi ito umubra dahil nawalan ng malay ang matanda. Dali-daling tinulungan ni Kafka ang matanda ngunit nagulat siya sa sariling lakas dahil nasira niya ang paligid sa bawat hipo. Hindi makapaniwala si Kafka na nagawa niya ang lahat ng iyon at napansin ng iba na nandoon ang kaiju. Sigurado si Ichikawa na paparating na ang hukbong depensa kaya napagkasundoan nilang umalis na. Sinubukan ni Kafka na tumakas sa bintana ngunit muli siyang nagulat nang ang kanyang paghawak ay sumisira sa isang buong pader. Nagtataka si Kafka kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan kaso walang panahon para mag-isip dahil nagsisimula ng magpanik ang mga tao. Ang dalawang lalaki ay tumalon palabas ng bintana ngunit si Kafka ay lumipad ng mas malayo kaysa inaasahan niya. Si Ichikawa ay sinusubukang unawain ang nangyayari ngunit nagsisimula na siyang magtaka kung talaga bang si Kafka ang kaiju na ito at tinanong niya si Kafka kung siya ba talaga iyon, ngunit hindi na rin sigurado si Kafka dahil wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Nagtataka si Ichikawa kung ang pagbabagong anyo ba ay isang espesyal na mode niya. Ngunit walang ideya si Kafka at biglang lumabas ang isang parasito mula sa kanyang bibig at kinain ang isang ibong nabubuhay at sa kabutihang palad, bumalik sa dati si Kafka ngunit ipinahayag niya na may problema. Nagtataka si Ichikawa kung anong kakilakilabot na bagay ang naghihintay sa kanila sa susunod, ngunit sinabi lang ni Kafka na kailangan niyang umihi at pinayuhan siya ni Ichikawa na pigilan ito kaso hindi niya magawa at ikinakahiya ni Kafka ang kanyang sarili bilang isang matanda na hindi makapagpigil. Tinuro ni Ichikawa na tila wala naman ang tamang parte kay Kafka para umihi at nagtataka siya kung saan ito lalabas. Nagulat silang dalawa nang umihi si Kafka mula sa kanyang mga utong at lalo pang nahiya si Kafka, subalit ipinapaalala sa kanya ni Ichikawa na may mas mahahalagang bagay silang dapat alalahanin. Nagtataka si Kafka kung makakasali pa ba siya sa hukbong depensa sa kalagayan niya ngayon. Ngunit ipinunto ni Ichikawa na siya ang tipo na pinupuksan ng hukbong depensa at malamang hindi siya papayagan na sumali at baka sirain lang siya. Naging seryoso si Kafka habang nagsisimulang lumubog sa kanya ang katotohanan ito, hindi rin maganda ang tiyempo dahil kakatapos lang niyang magpasyang habulin si Mina at naghahanda silang pumasok sa isang restriktadong lugar kung saan walang tao, ngunit nakaramdam si Kafka ng isang paparating na bagay. Hindi ito ang hukbong depensa dahil galing ito sa ilalim ng lupa at naganap ang isang pagsabog sa ibang bahagi ng lungsod at nakatanggap ng ulat ang hukbong depensa na may lumitaw na isa pang kaiju. Nakilala ni Kafka na ito ang parehong uri na umatake sa kanila noon. Ipinunto ni Ichikawa na tumunog na ang mga alarma dahil kay Kafka kaya't umaasa siyang walang magiging casualty habang abala ang hukbong depensa sa kalaban. Ito ang perpektong pagkakataon para sila'y magtago at isang batang babae ang umiiyak habang naiipit ang kanyang ina, at natagpuan sila ng kaiju. Pinakiusapan ng ina ang kanyang anak na tumakas kaso huli na dahil malapit na siyang kainin ng kaiju, subalit bigla na lang dumating si Kafka at binigyan ng napakalakas na suntok ang kaiju at muling nagulat si Kafka sa kanyang lakas at nilapitan niya ang batang babae.
Siyempre natatakot ito sa kanya kaya't pinilit ni Kafka na ngumiti kaso lalo lang itong lumala, nailigtas niya ang walang malay na ina, kaya ipinaliwanag ni Ichikawa na magiging maayos siya. Bumalik ang Kaijo, kaya sinabi ni Kafka na kailangan na nilang umalis at nagtaka si Ichikawa kung ano ang plano niya, kaya ibinunyag ni Kafka na susubukan niyang suntukin ng malakas ang Kaijo. Sinimulan niya ang pagbilang habang sumasabog ang kapangyarihan sa kanyang katawan at pinakawalan niya ang malakas na suntok, ganap na nawasak ng suntok na ito ang halimaw, nagkalat ang mga bahagi nito at umulan ng dugo mula sa langit. Hindi pa rin makapaniwala si Kafka sa kanyang kalakasan at sigurado si Ichikawa na hindi kailanman magagamit ni Kafka ang suntok na iyon sa isang tao. Sinabi ni Kafka na ligtas na silang pumunta sa ospital ngayon ngunit mas nakakatakot siya kaysa sa dati. Sinabi niya sa batang babae na huwag mag-alala dahil malapit na ang hukbong depensa, kaya't aalis na siya at pinigilan siya ng babae at pinasalamatan siya, na nagpaalala kay Kafka noong pasalamatan siya ni Mina at na-imagine niya ang hinaharap kung saan lumalaban siya sa tabi ni Mina. Nais ni Ichikawa na tumakbo na sila bago sila matagpuan, ngunit idineklara ni Kafka na hindi siya susuko pagkatapos ng lahat at muling ipinakita niya ang kanyang mukhang tao at sinabing kailangan niyang pumunta at manatili sa tabi ni Mina. Dumating ang hukbong depensa hindi nagtagal upang alamin kung ano ang nangyari sa nawasak na Kaijo. Tinanong ni Mina ang batang babae na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari kaso natatakot ito sa pag-iisip pa lang, sinabi ni Mina sa kanya na huwag mag-alala at nangako na pupuksin niya ang lahat ng Kaijo para sa kanya. Pero nag-alala ang bata sa ibang dahilan at nagulat si Mina nang hilingin ng batang babae na ipapangako niya na hindi niya sasaktan ang mabuting Kaijo. Nilinaw ng bata na ito yung Kaijo na sumagip sa kanyang ina, ngunit hindi maunawaan ni Mina ang sinabi ng batang babae. 3 buwan ang lumipas, isang ulat sa balita ang nagpahayag na binigyan ng hukbong depensa ng codename ang hindi kilalang Kaijo, tinatawag nila itong Kaijo No. 8 at inakala lang ng mga kasamahan ni Kafka sa kumpanya ng paglilinis na marahil patay na ang Kaijo. Dumating si Ichikawa sa trabaho at iniisip kung paano naging unang Kaijo sa kasaysayan si Kafka na nakatakas mula sa hukbong depensa, ngunit nangangahulugan ito na bawat opisyal ng hukbong depensa sa bansa ay hinahanap siya ngayon. Biglang ipinaliwanag ng kanilang boss na may natanggap na liham sina Kafka at Ichikawa sa Korea. Pinag-uusapan ng ibang mga kasamahan kung paano sumasailalim si Kafka sa pagsusulit taon-taon at kailangan nilang palakasin ang loob niya tuwing matatanggap niya ang mga resulta. Sinisiyasat ni Ichikawa ang kanyang liham at binabati siya ng iba dahil nakapasa siya sa unang round ng pagsusulit para sa seleksyon ng hukbong depensa, sa daan upang ibigay ang liham kay Kafka, hindi napigilan ni Ichikawa na tingnan ang mga resulta nito. Nakakita siya ng magandang balita kaya dali-dali siyang umalis na nasa sabik, nakita ng ibang mga kasamahan na nangangahulugan ito na sa wakas ay nakapasa na si Kafka. Ito na ang huling pagkakataon niya na makapasok sa hukbong depensa kaya masaya ang mga kasamahan niya para sa kanya dahil sa wakas ay nagkakaroon siya ng pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap. Masiglang sinabi ni Ichikawa kay Kafka na nakapasa siya sa unang round ng mga pagsusulit ngunit nagalit siya nang makita niya si Kafka sa kanyang anyong Kaijo, bumalik sa dati si Kafka nang hindi niya namalayan, ngunit hindi siya lubusang nagbago. Tinukoy ni Ichikawa na siya ay nasa balita lang kaya kailangan niyang mag-ingat at pagkatapos, nalaman natin na bumalik sila sa ospital ilang sandali matapos ang insidente at nagsisinungaling lamang tungkol sa lahat, inakala ni Ichikawa na mas magiging masaya si Kafka sa natanggap na liham, ngunit inihayag ni Kafka na ang ikalawang round ang palaging hindi niya nalalampasan. Nagtataka si Ichikawa kung talagang balak ni Kafka na kumuha ng susunod na mga pagsusulit sa kabila ng kanyang hindi pangkaraniwang katawan. Tiniyak niya na walang makakapansin, ngunit hindi pa rin niya makuha ng tama ang kanyang pagbabago. Ipinaliwanag ni Ichikawa na ang unang round ay binubuo lamang ng isang pagsusulat ng pagsusulit at ilang mga papeles, ngunit sa ikalawang round, magkakaroon ng mga opisyal sa paligid at magiging tunay na mapanganib ito dahil papatayin si Kafka sa mismong lugar kung makita nila na siya ay isang Kaijo. Subalit idineklara ni Kafka na kukuha siya ng pagsusulit anuman ang mangyari. Nagtrabaho siya ng husto sa nakalipas na 3 buwan at ito na ang kanyang huling pagkakataon dahil siya ay 32 taong gulang na. Desidido rin si Ichikawa kaya't sinabi niyang anuman ang mangyari kay Kafka ay hindi rin siya titigil at nagkasundo sila na kung gagawin nila ito,
Gagawin nila ito bilang mga karibal at sa isang casual na sandali ay lumapit si Kafka para uminom ngunit nahihirapan siyang buksan ang kanyang bote ng tubig. Nasira niya ang bote dahil sa kanyang malakas na lakas, kaya't binawi ni Ichikawa ang lahat ng sinabi niya at matapos magtalo ay sinabi niya na malapit nang dumating ang ibang mga tagalinis. Nakahinga ng maluwag si Kafka dahil nakapasa siya sa unang round at idineklara niyang oras na para sa kanyang paghihiganti sa ikalawang round ng mga pagsusulit. 10 araw ang lumipas, dumating ang mga lalaki sa base ng hukbong depensa sa Takikawa para sa eksaminasyon. Nakabisita na si Ichikawa sa ibang base sa isang field trip noon ngunit mas malaki ito. Ibinahagi ng base na ito ang lugar sa garrison ng hukbong panlaban, kaya nagkalat ang mga tropa sa paligid at binanggit ni Ichikawa kung paano ito nagiging mas mapanganib, dahil kung magbabago si Kafka roon ay agad siyang papatayin. Habang nagsisimulang dumating ang iba pang mga examinee, idineklara ni Kafka na oras na para pumunta sila at gusto niyang mag-check-in kahit maaga pa sila, ngunit may isang babae na nakakuha ng kanyang pansin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na matandang lalaki. Ipinunto niya na hindi siya matanda dahil 32 taong gulang lang siya, ngunit sinabi ng babae na matanda na iyon at inutusan niya si Kafka na ilipat ang kanyang truck, ngunit sinabi niya na maraming iba pang parking spot. Gayunpaman ay ipinilit niya ito dahil 5 ang kanyang maswerteng numero ngayong araw. Pagod na si Kafka sa nakakainis na babae kaya't idineklara niyang tuturuan niya ito ng leksyon. Nagulat si Kafka nang alisin ng babae ang kanyang damit para ipakita ang kanyang suit sa ilalim at idineklara niyang siya na lang ang maglilipat ng kanyang sasakyan. Nagulat ang mga lalaki sa kanyang suit, na nagbigay sa kanya ng malaking lakas at itinaas niya ang truck gamit ang isang kamay at nagimbal sila nang ihagis niya lang ito sa tabi. Binanggit ni Kafka na iyon ay sasakyan ng kumpanya. Nagtaka si Ichikawa kung sino talaga siya, kaya ibinunyag niya na siya ay examinee number 216 at ang kanyang pangalan ay Karo at ang kanyang libangan ay ang pagpuksa sa Kaijo. Sinabi niya sa kanila na tandaan ang kanyang pangalan at nagulat si Ichikawa nang makilala niya ang kanyang apelyido na Kiko at pagkatapos, ibinalik ni Karo ang kanyang atensyon kay Kafka. Inaamoy siya at sinabing siya ay amoy Kaijo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.